Nagpapaaral ng kapatid at magpapagawa pa sana ng bahay para sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero sa isang iglap, naputol ang mga pangarap ng isa sa mga nasawi sa malagim na aksidente sa NAIA Terminal 1 nitong linggo. Saksi, si Nico Wahe. Punong-puno ng pangarap para sa pamilya. Ganyan ilarawan ng mga kaanak ang breadwinner ng pamilya na si Derek Keyo Faustino o Keyo kung tawagin nila. Isa sa dalawang namatay sa malagim na aksidenteng nangyari sa NAIA Terminal 1 noong May 4. Si Keyo ay napaka-responsable na bata. Mabait. Parang tumata yung breadwinner kasi yung mga expenses nila sa bahay, siya ang gumagastos. Tumutulong din daw sa pagpapaaral ng bunsong kapatid. Nakahanda na nga rin daw sanang ipagawa ang bahay nila mag-aama. Ito ay hindi bahay nila Keyo. Ancestral house namin to. Kung makikita niyo ang bahay nila Keyo, maliit lang siya. At yun ang isang pangarap niya, mapagawa niya yung bahay nila. At ready na sana siya na magpagawa ng bahay. Nakapag-ipon na siya. Sa bahay raw nila na yon galing si Keyo bago pumunta ng NAIA Terminal 1. Hinatid pa nga raw siya ng kanyang tatay. Tinawag ko pa siya ng tricycle. Kayo ba tumawag ng tricycle? Tinawagan ko yun. Hapon pa lang, 3:30, tinawagan ko yun. Parang magkaibigan lang kami nito. Yun na rin daw ang huling beses na nagkausap at nagkita sila ng anak. Papunta raw sana ng Dubai si Keyo noong araw na yon para sa isang work trip. So 8 o'clock, dumating sila. Kasama yung sa company nila, vehicle. Tatlo sila. Si Keyo kasi, ang daw niya is siya ang kumukuha agad ng trolley para dun sa bagahe. So yun, yung dalawang kasama niya nagbababa ng mga bagahe. Si Keyo ang lumabas para kumuha ng trolley. And yung paglakad niyang ganong pakuha ng trolley, sabay na umararo yung sasakyan. Posible raw na bigyan pa sana ng tsansang mabuhay si Keyo kung agad natulungan matapos ang aksidente. Mahigit 30 minuto raw kasi nakadagan sa kanya ang SUV. Masaklap pa yung statement ng office mate niya na hindi agad inatenan ng medic yung pamangkin namin. Na nakita pa nila na gumagalaw pa. After 30 to 40 minutes pa siya inatenan ng medic. So, mabubuhay pa ba yun sa tingin mo? Na nakadagan sa'yo sa loob ng 30 minuto, sabihin na natin, ang isang buong SUV. Diba? Pero gumalaw yung bata, gumawalaw yung pamangkin ko sabi nung office mate niya At nagnad pa sa kanila. Hindi rin nila maiwasang isipin na hindi sana nangyari ang aksidente kung matibay ang bollard na harang sa Terminal 1. Ngayon, ang gusto lang muna nila ay makasama si Keyo hanggang sa mga huling sandali nito. Salamat din sa pagiging mabuting kapatid at anak sa pamilya niya. At sa amin din, mga tita niya, salamat Keyo at mahal na mahal ka na. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nasunugan na nga, ninakawan pa ang ilang residente sa Las Piñas at sa General Santos City, mahigit 100 bahay ang nasunog. Saksi, si EJ Gomez. Maghahating gabi kahapon nang lamunin ng apoy ang malaking bahagi ng residential area sa General Santos City. Agad itinaas ng Bureau of Fire Protection sa first alarm ang sunog. Matapos ang 3 oras, naapula ang apoy. Papeles namin nasunog. Yung mga voters namin nasunal para matulungan kami, mga bahay lang. Sa inisyal na tala ng BFP, mahigit 100 bahay ang nasunog. Halos kalahating milyong piso ang danyos. Wala namang nasaktan. Habang inaalam pa ang kabuang bilang ng mga nasunugan, inilikas ang mga apektadong pamilya sa gym ng barangay. Sa Zamboanga City, mahigit 40 bahay ang nilamon ng apoy. Dahil malapit sa ilugan lugar, nakatulong din ang mga backhoe na ginagamit sa flood control project doon para makapagpakarga ng tubig at maapula ang apoy. Ayon sa BFP, aabot sa halos 4 na milyong piso ang halaga ng pinsala.
Pasado alas 4 ng madaling araw kanina, sunog ang gumising sa mga residente ng barangay Manuyo 1 sa Las Piñas City. Nahirapan ho tayo dun sa pag-aakyat lang dun sa area kasi napapaligiran siya ng medyo mataas na establishments. Compound kasi siya. So naglagay pa tayo ng mga ladder kasi hindi natin ma-access yung loob dahil may mga kuryente pa yung area. Ilang residente ang nasugatan habang lumilikas. Nabagsakan po ako ng tela na may apoy kaya dali-dali po ako bumaba kasi nga sobrang init na dito sa gilid ko. Habang ang iba nanakawan pa raw. Nandun po ako sa ibang side ng kalye. Nakita ko parang familiar sa akin na gamit. Nawala lang po yung alahas po. Ayon sa barangay, mahigit 20 bahay sa isang compound ang apektado. Sa barangay Batasan Hills, Quezon City, 3 palapag na bahay na may sari-sari store ang tinupok ng apoy. Nasa 8 fire truck ng BFP ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Kinailangang gumamit ng maso para mabuksan ang roll-up door ng tindahan. Nakita na namin yung baba umuusok na. And then may apoy na po siya. Yun, sumigaw na kami lahat, may sunog-sunog. And then lumakas na hanggang umakit sa taas. Ligtas ang mga nakatira sa bahay pero ayon sa kanila, 2 beses na nag-fluctuate ang supply ng kuryente sa kanilang lugar bago mangyari ang insidente. Naapula ang sunog matapos ang halos 1 oras pero sa bilis ng pangyayari, walang naisalbang gamit. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng mga naturang sunog. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Sa bisperas ng People Conclave, dagsana hindi lang ang mga miyembro ng media, kundi pati maging ang mga mananampalataya at turista sa paligid ng St. Peter's Square. At mula sa Vatican City, saksi si Connie Sison. Ito naman ang Vatican Apostolic Palace. Dito ang karaniwang tirahan ng mga nagiging Santo Papa. At isa po sa mga bintana na yan, dumudungaw ang Santo Papa para magbigay ng kanyang Sunday Angelus. Ito naman ang St. Peter's Basilica. Ito pong maliit na bintana na yan sa gitna. Diyan mismo lalabas ang proto-deacon na siyang mag-aanunsyo ng sinasabing Habemus Papam, na ang ibig sabihin ay we have a Pope. At makalipas lamang ang ilang minuto ng pag-anunsyo na yan, ay siya ding lalabas dyan mismo sa bintanang yan ang bagong halal na Santo Papa. Ito na nga po sa St. Peter's Square, nagtitipon-tipon ang mga mananampalatayang Katoliko. Meron itong kapasidad na 300,000, pero kadalasan ay lumalagpas pa ang bilang na yan. From Manila, Philippines. Yes, sure. Yes, I would just like to ask, are you for a church that is progressive, or are you Pope that is progressive, or a Pope that is traditional? It's very difficult to answer to this question because I don't know what is a progressive. If traditionalist tradition is that we don't move anything, I'm not traditional. But I like tradition. Is it true that there are 5 Papabiles named that is keeps on coming up? No, it's not true. It's at least 15 or 20 or yes, you have to work because it's very open. El Salvador Cardinal said that there should be a Pope by Friday. Do you believe that is the case? I think the important thing is that they choose the right Pope. It's a spiritual thing and it shouldn't be political. Mula rito sa Vatican City para sa GMA Integrated News, ako si Connie Sison, ang inyong saksi. Naniniwala isang maritime law expert na patuloy na pumuporma ang China para sa posibleng plano na i-reclaim ang Bajo de Masinloc. Ayon sa National Security Council, hindi papayagan sakaling magtangka ang China na gawing artificial island ang Bajo de Masinloc. Saksi si JP Soriano. Ang larawang ito ang Automatic Identification System o AIS transmission images ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc
bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa sa mga larawang ibinahagi ng Sea Light Initiative na inorganisa ng Strat-based ADR. Ipinapakita na sa nakalipas na 1 taon, nadoble ang aktibidad ng mga barko ng China sa paligid ng Baho de Masinloc. If we look at movement patterns over this time, we obviously that Chinese movement around Scarborough Shoal increases dramatically, and the behavior of these ships also changes slightly. So we see, in addition, the perimeter around Scarborough Shoal has increased and become much more of a hotbed of activity, but that this activity has been pushed out another 20 or 30 miles and that they're running a much further perimeter. Kinumpirma ito ng National Security Council at mariing tinututulan ng Pilipinas. Ayon sa maritime law expert na si Jay Batong Bakal, patuloy na pumuporma ang China para sa isang posibleng plano na i-reclaim o tambakan ang Baho de Masinloc, gaya ng ginawa nilang artificial island sa Kalayaan Island Group na tinayuan ng mga gusali, runways at iba't ibang military facilities. Definitely, if they succeed in their plans and say in the future convert Scarborough Shoal into another military base like Fiery Cross and Subi and Mischief, that would not only cement their illegal control, but it would also have serious implications for the rest of the region and the world. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang reaksyon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay dito. Pero ayon sa National Security Council, hindi raw ito papayagang mangyari ng Pilipinas. At sa oras daw na magtangka ang China na gawing artificial island ng Baho de Masinloc, red line na raw ito o linyang aalmahan at hindi papayagan. What keeps us awake at night, of course, is the prospect of China, since they have presence in the area, turning the shoal into a artificial island or militarizing it. That is going to be very troubling. The legal status of Scarborough Shoal as part of Philippine territory is clear. Therefore, that is a red line for the Philippines. Okay, I hope that China continue to adhere to the Declaration of Conduct. Ang tinutukoy na Declaration of Conduct ni Malaya ay yung DOC na pinirmahan ng Pilipinas, China at iba pang bansa sa ASEAN na walang bagong bahagi na iookupa habang binubuo ang Code of Conduct o COC. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Inisyohan po ng show cause order ng LTO ang mga driver ng AUV at SUV na nag-viral dahil sa tila pagkarera sa Kawayan, Isabela. Saksi, si Mariz Umali. Sa viral rear-view video inilakip sa show cause order ng Land Transportation Office, kita ang pagharurot ng isang silver na AUV sa isang national highway sa Kawayan, Isabela. Tila nakikipagkarera umano ito sa SUV na siyang may kuha ng rear-view cam video. Sa ilang punto ng pag-arangkada, nagbuga pa ang AUV ng itim na usok. Hawak na rin ng LTO ang dashcam naman ng AUV na kasama niya sa pangangarera. Tapos sila inisyuhan ng LTO ng show cause order para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat sampahan ng reklamong reckless driving at kung bakit hindi dapat suspindihin o kanselahin ang kanilang lisensya. They were driving at a speed that is not normal. They were weaving in and out of traffic. So that can be tantamount to reckless driving. Sa inisyal na pagsisiyasat ng LTO, lumalabas na hindi ito ang unang pagkakataon na isyuhan ng show cause order ang AUV. Early this year, meron na siya na show cause order for reckless driving. Itinakda ng LTO ang pagdinig sa May 13. Dito inuutusan ng LTO ang mga rehistradong may-ari ng dalawang sasakyan na iharap ang mga driver nito noong panahong nakuna ng mga video ng pagharurot. Kailangan muna raw nilang isuko ang kanilang mga lisensya. Nakalarma na rin ang mga rehistro ng kanilang sasakyan. Ibig sabihin, hindi nila ito pwedeng ibenta o ilipat sa ibang may-ari habang inimbestigahan. Sakaling mapatunayang may sala, yung driver, it will range from revocation of license and suspension to disqualification to apply for a new license, ranging from 2 to 4 years. Yung may-ari ng sasakyan naman can face zero penalty. Hindi rin lusot ang sasakyang nagbuga ng itim na usok. May penalty fine yun, 5 to 15,000. Depende din kung ilang beses na na-penalize. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi.
Patay na nang matagpuan ng isang babae sa loob ng pinagtatrabahoang tindahan sa Quezon City. Gabi ng Sabado na makuna ng CCTV ang lalaking nakakap na kinaladkad papasok ng kusina ang babaeng nagpupumiglas. Maya-maya, meron ng hawak na itim na bag ang lalaki na tila pinag-agawan ng dalawa. Ilang sandali pa at pinagsusuntok na ang babae hanggang sa humantong na ito sa pananaksak. Base sa inisyal na investigasyon ng QCPD, galit na nag-ugat sa di pagkakaunawaan sa trabaho ang tinitingnang motibo sa pagpatay. Dati raw katrabaho ng biktima ang suspect na hinahanap na ngayon ng mga otoridad. Idineklara ng Malacanang bilang special non-working holiday ang May 12, araw po ng eleksyon. At sa gitna po niyan, may mga nadagdag pang kandidato na inisyuhan ng show cause order ng COMELEC. Ating saksihan! Ang pakilala raw ng tatlong lalaki, mga taga-COMELEC silang mag-iinspeksyon ng mga automated counting machine sa isang eskwelahan. Pero napaamin sila kalaunan. Taga-COMELEC po ba kayo? Hindi. May dala pa silang peking COMELEC ID at may logo ng COMELEC ang kanilang sasakyan. Nakapiit ng tatlong suspect. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Naharap po sila sa kasong usurpation of authority at falsification of public documents. May mga nababalita na nagbebenta sa buong bansa ng mga nakaya daw nila allegedly nagawa ng paraan ang ating eleksyon. Anong malay natin yung ibang tao dyan lalapit lang sa maraming stock ng mga machine. Kunyari, nandun sila sa mga makina at palalabasin nila na meron silang mga makina sa kanilang sariling mga bahay o sa kanilang possession para mas mataas ang paniningil sa mga kliyente. Inisyuhan naman ang show cause order ng COMELEC si Caloocan Congressional Candidate Edgar Irice. Pinagpapaliwanag siya kaugnay sa paraan ng pagpuna niya sa suot ng isang babaeng kandidato sa isang interview. Binanggit din sa show cause order ang ginamit niyang pandiwa sa isang kampanya na tila double meaning dahil nakakabastos para sa isang babae. Ayon sa COMELEC, posibleng paglabag ito sa kanilang anti-discrimination and fair campaigning guidelines. Gate ni Irice, walang pagdidiskrimina sa kanyang mga sinambit na pagbatikos lang anya sa mga aksyon ng isang public official. Tanong niya, bakit tila pinuntirya siya ng COMELEC? Dahil daw ba sa mga pagbatikos niya noon sa komisyon? Sabi ng COMELEC, sagutin na lang niya ang show cause order. May iba pang show cause order na inilabas ang COMELEC ngayong araw, kaugnay sa iba't ibang election offenses. Sa Marikina, 2. Pagkatapos, 2 rin sa Laguna. Ito ay nilabas po ng Committee on Kontrabigay. Bago sumikat ang araw kanina, ikinarga na sa mga truck ang kahon-kahong balota para sa Metro Manila. Ineskortan ito ng mga pulis na may dalang matataas na kalibre ng baril. Hanggang bukas, inaasang matatapos ang delivery ng 7.2 milyong balota sa Metro Manila. Na tulad sa ibang lugar, ay tinatanggap muna sa City Hall o munisipyo bago ilagay sa isang secured na lugar na pwedeng pabantayan ng mga partido at kandidato. May tracker po yan at at the same time, lahat po ng truck na nagdi-deliver ay may kasama na PNP personnel na nakaantabay hanggang sa ma-deliver ang kahuli-hulihan o sa kahuli-hulihan lugar yung mga balota. Lalo po ito, balota po ito. Ito po ang #1 accountable document. Patuloy naman ang final testing and sealing ng mga automated counting machine o ACM sa iba't ibang lugar gaya sa Tagbilaran City, Bohol. At Dumaguete City, Negros Oriental kung saan may pumalyang ACM na agad pinalitan. May mga naiulat ding ACM na hindi gumana sa 2 lugar sa Davao City pero maayos na naisagawa ang mock voting sa iba pang lugar. Extended naman hanggang May 10 ang enrollment ng mga Pilipino abroad na boboto online. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Iginiit ng public relations firm na Infinitas Marketing Solutions na wala silang iligal na ginagawa sa gitna ng pahayag ni Senator Francis Tolentino na mali po silang kasuhan ng treason. Humarap po kahapon ang mga opisyal ng Infinitas sa pagdinig ng Senado kaugnay ng alegasyong nag-ooperate ito ng troll farm sa Pilipinas para sa China. Sa isang press conference kanina ay tinanggi ito ng kumpanya at sinabing dapat daw maging mas maingat si Tolentino sa kanyang pagbibintang dahil nakakaapekto na ito sa mismong relasyon ng China at ng Pilipinas. Hinihingan namin ng reaksyon si Tolentino kaugnay nito. Well, it is his duty. We have, of course, we respect his duty being a senator of this republic, but a bit circumspect, and we have legitimate or we have other right
agencies must have handled this case, like our Department of Foreign DFA. So right now we are not thinking of filing a case. We still have to go through it and review our action collectively. Yesterday's Senate hearing was supposed to be a venue for truth, but I was told over and over that I would only deny everything. Yet, I was not even given a fair chance to explain or speak for myself. 4 na araw bago matapos ang pangangampanya para sa eleksyon 2025. Patuloy ang pag-iikot ng mga kandidato sa pagkasenador. Ating saksihan! Paglaban sa korupsyon ang idiniin ni Ronel Arambulo, Representative Franz Castro at Liza Masa. Mga manggagawa ng kinumusta ni Modi Floranda at Jerome Adonis. Free Health Sciences Education ang nais ni Nars Alin Andamo sa Maynila. Kasama nila kahapon sa Laguna sina Representative Arlene Grosas, Teddy Casino, David De Angelo, Mimi Doringo, Amira Lidasan at Danilo Ramos. Nangampanya sa Cotabato si Senator Bong Revilla. Si Representative Bonifacio Busita, ligtas sa pagmamaneho ang advokasya. Nakipagpulong si Atty. Angelo de Alban sa mga magulang ng children with special needs. Nag-motorcade sa ilang lugar sa Metro Manila sina Senator Bato de la Rosa, Atty. Raul Lambino at Congressman Rodante Marcoleta. Tutol sa dinastiya si Atty. Luke Espiritu. Kapakanan ng urban poor ang idiniin ni Senator Bongo sa Makati kasama si Philip Salvador. Nais si Senador Lito Lapid na panatilihin ang mga traditional jeepney. Sa Iloilo ay binida ni Kiko Pangilinan ang kanyang track record. Kapayapaan at pagunlad sa Mindanao ang nais si Ariel Carubin. Pagboto ng tama ang binigyan din ni Senator Francis Tolentino. Nangako si Mama Aquino na palalakasin ang implementasyon ng libreng kolehiyo. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Huwag pauli sa mga balita ngayong eleksyon 2025. Bisitahin po ang election2025.ph at GMA News Online mobile app. Bukod po sa mga real-time update, mababasa sa microsite ang profile ng mga kandidato. At meron din itong kodigo na gabay sa pagboto at mababantayan din ang bilangan ng boto. Ang pagbabantay sa eleksyon 2025 dapat komprehensibo. Dapat abot kamay ng Pilipino. Dapat totoo. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.